Hindi ka ba nabigla? Hindi ako nabibigla kasi kung tutuntunin mo, talagang nagmimina sila ng kahit anong may babato nila sa Vice President. Sa tamang panahon, akala nila pag nakakalap na sila ng ganito, magpapile ng impeachment. Saan magsisimula ang impeachment? Anong komite? Ay, Committee on Justice ko. Vice Chairman ako doon. Ako, Vice Chairman kayo ng Committee on Justice. Ba't ako tinanggal? Parang hindi ako makasali ron. Yun ang alam nila, di ba? Opo. At alam ko sa social media, ito po naman ay viral na rin. Ano? Pero gusto naming marinig mula po mismo sa inyo, ano ba talaga ang nangyari sa plenaryo? Gabi po yun eh. Nung mawalan, maubusan kayo ng hopya. yung inalisan kayo ng mga committee position at yung committee membership, ano ba talaga nangyari? Bakit po yung 5 komite? Nabigla na lamang kami, kinabukasan, ay inalis na sa inyo mga committee ito. Kung kayo na nga po magkwento. Sa akin palagay, Jen, ito ay planado. Tingnan mo, itong nagsimula na paglatag ng budget, itong budget ng Vice President, di ba, sabi ko nga, kung susuriin ninyo, parang nag-iba yung patakaran, biglaan eh. Sa mga nakakaraang mga panahon ay, wag na tayong lumayo, 2022, 2023, ganun pa rin naman yung patakaran. Walang masyado nang nagtatanong. Halos 13 minuto, 22 minutes. Nadidispose na yung ano eh. Kasi yun ang tradisyon ko, ano? Umiiral na tradisyon. Ngayon, pinapaliwanag ko nga sa kanila na huwag nating bigla na lamang tatanggalin yung tradisyon sapagkat ito naman ang matagal na panahon nating inalagaan. Ngayon, minamatweet kasi ng mga kasama ko, kapag ang tradisyon kanya ay bumangga doon sa ating pananagutan at tungkulin na magtanong, hindi mo po pwede kanyang mangibabaw yung tradisyon. Opo. Eh sabi ko, hindi naman kako dapat mag-away yung dalawa na yun eh. Ang totoo niyan, Jen, sa mga abogado, merong kaming subject na kung tawagin ay conflict of laws. Okay, conflict of laws. Opo. Meron kasing pagkakataon na maaaring ipalagay ng bawat isa na maaaring maglaban ang 2 o 3 o higit pa na batas kung ang pag-uusapan ay yung application nito. Kaya meron kami subject na kung tawagin ay conflict of laws. Para sa ganon, masanay ka. Huwag mong paglabanin yung 2 konsepto o 3 konsepto. So, hanggat maaari ay gamitin mo sa paraan na ito'y nagamit mo ng sabay-sabay na hindi nagkalaban-laban. Walang kontradiksyon eh. Wala. Ang tawag namin doon ay harmonization. Sabi ko, hindi naman ibig sabihin kapag pinaraan mo yung tradisyon, ay hindi mo na sinasabing hindi accountable ang isang opisina. Yung accountability, iba yon kesa doon sa sinasabi nating tradisyon. Paano natin i-harmonize? Sige, ganito yan. Yung budget nilatag. Pagkalatag nun, sa magitan ng tradisyon, tinignan natin, nakita natin yung kahalagahan, binasa ng... merong presentation kasi. Merong magpupropose ngayon. Kamukha nung nangyari. Based on the time-honored tradition, I move terminate the office, the budget of the office of the Vice President. Palaging ganon. Yun ang mga accountability, iba naman ang ibig sabihin nun. Pagka yung budget na yun na nailatag at nagamit na, at merong nakita na may konting sablay, o merong requirements na hindi natupad, o may mga dokumentong hindi mo na isumite, hahabulin ka ng accountability. Kaya nga habulin ka ng COA eh. Kaya nga po, tingnan ninyo, ito po madali ka akong intindihin. Kaya merong nag-issue ng notice of disallowance. Yun ay katibayan na ang opisina ng Vice President o kahit anumang opisina hindi makaiiwas doon sa accountability. Pananagutan yun eh. Pananagutan niya po yun. Tama naman. Kaya nga, mag-i-explain siya, magpapaliwanag. Lamang dahil kay-issue lang. Meron naman siya kung period para sumagot sapagkat ang itinatadhanaan ng procedure ng COA binibigyan ka ng 6 na buwan para sumagot. Natural, hindi naman niya gusto magmadali sapagkat gusto niyang masinop siguro pati yung paraan ng pagsagot, pati yung extent ng explanation, gusto niya sigurong ayusin mabuti. Bakit ako magmamadali kung tutuusin? Meron akong 6 na buwan para sa ganun ay
ayusin ko yung pagsagot. Lahat ng kakailanganin ay iisa-isain ko para sa ganun. Walang magkaroon ng duda sa aking isasubmit na paliwanag. Sa makatwid, kung mo ibinigay sa kanya yon Agosto 2024, meron siya hanggang Pebrero 2025. Nabibigay lang. Ngayon ang tinatanong ko, bakit kayo pa ang gusto magtanong, hindi pa nga siya nakakapag-submit? Yun. Kung ang COA nga, naghihintay pa Yun, ganun po yung proseso. Sabi niya, Ma'am, Vice President, nag-i-issue po kami ng Notice of Disallowance po sa inyo. Sang-ayon po sa patakaran, ganito po ang ganito. Kaya hihintayin po namin ang inyong paliwanag. Di kayo, meron kaming power of the force. Sino ba nagsasabi na wala sa atin ang power of the force? Wala nga eh. Ang sinasabi natin, may panahon para mag-account ang bawat isang departamento na na-issuehan ng ganong klaseng kautusan. Sa pagsasalita nila kasi, parang nakagawa na ng krimen ng Vice President. Yun ang mahirap eh. Parang convicted na nga po. Pag tinatanong mo naman, naintindihan niyo ba yung nature ng Notice of Disallowance? Akala naintindihan daw nila. Kung naintindihan mo, walang krimen diyan. Magpapaliwanag siya. Kaya nga notice ko, di ba? Notice. Notice yan. It is a formal notice for the office of the Vice President to make an account. May tinanong pa kayo. Sino bang, alin bang departamento walang notice of disallowance? Kaya nga. Ngayon, doon sa unang tanong ninyo, hindi ka ba nabigla? Hindi ako nabibigla kasi kung tutuntunin mo, talagang nagmimina sila ng kahit anong may babato nila sa Vice President. Sa tamang panahon, akala nila pag nakakalap na sila ng ganito, magpapile ng impeachment. Saan magsisimula ang impeachment? Anong komite? Committee on Justice ko. Vice Chairman ako doon. Vice Chairman kayo ng Committee on Justice. Ba't ako tinanggal? Para hindi ako makasali ron. Yun ang alam nila, di ba? So yun pala. Ngayon, alam ko rin naman ang panahon kung kailan tinatanggal yung mga nasa majority. Pagka matatapos magbe-break. Kaya inipon nilang lahat yun. Di ba? Last day. Di ba nag-object ako dun sa prangkisa, sa panukalang batas na yung prangkisa ng Davao Light. Sa Davao, tama. Sasagpangin niya, aagawin niya yung prangkisa ng Nordeco. Nag-object ako doon. Medyo lumaban yung author. Sabi niya, with all due respect, Mr. Chair, this issue has been extensively discussed in several meetings of this committee. With all due respect to Congressman Marcoleta, I think this is the only first day that he attended our hearing. Hindi naman nakadiwa. Ngayon lang, araw niyo, bigla kayong nagtanong. Sabi ko, I may not have attended all the meetings. Tama. But I have read all your minutes. Binasa niyo naman lahat ng minutes. How many times was the word competition mentioned in the law? Epira. Hindi naman niya masagot. Ako na nagsabi. 11 times. Competition, 11 times. What about the phrase anti-competitive? Ilang beses? Hindi naman niya alam 10 times. Anong ibig nating sabihin, Mr. Chair? This law is about competition. Meron na ngang nagsiservice dyan sa franchise area na, ibibigay mo na naman dyan sa Aboitiz. Kakainin pa. Pwede pinatay niya yan. Kapag napatay niya yung kalaban niya, nag-iisa na siya. So eventually, kahit namura ngayon, ang sinasabi niya mong presyo ng kuryente niya, itataas niya rin dahil wala nang mag-o-offer dyan. So, hindi siya kako consistent sa batas. Dinobjekan ko yun. Pangalawa, sabi ko, kaya naman nagkukunwari siyang mababa ngayon sapagkat nakakakuha siya ng mas marami sa capacity ng Agus Pulangi Hydroelectric Plant. Namurang-mura. Hydro yun eh. Kaya naman siya nakakakuha ng ganyang karami sapagkat yung head ng PISAM na namamatnubay sa Agus Pulangi ay dating tao ng Aboitiz. Hindi ba natin titingnan lahat yan? Doon sa isang meeting naman. Akalain mo naman kako, paano napunta naman sa Committee ng Good Government? Committee ng Good Government, kuryente yung pinag-uusapan. Kasi gusto naman tanggalin yung management contract ng Samselco. Sabi ko, pag inalis nyo yung management contract ng electric cooperative ng Zamboanga City Electric Cooperative, walang iniwan yan sa pasyente na intubated. Kayo na nagsabi na ka-hospital yan, na-intubated nga, hindi na nga makahinga Tatanggalin mo pa yung ventilator, ano mangyayari dyan? Patay, huy. Patay. Ano mangyayari ka ako sa mga residente ng Zamboanga? Yun.
Kausap ko siya. Tanggalin na kaya sa Committee on Energy. Vice Chair na naman ako doon. Sa mga tweet, Nelson, ang aking sinasabi, pag ako nag-advocate ako ng tama, nagagalit sila. Yan. Pag sinabi ko yung tradisyon, igalang po natin, sapagkat hindi naman po niya tinatakpan ang accountability. Ang pinararaan lang po niya yung paggalang at tiwala na palagi nating ibinibigay sa kapwa co-equal, coordinate branch of government. Ay, nung makapagsalita nga ako sa sabi ko, ano ba ka ako nga? Pagbalik ko ng Iloilo, may tumawag sa akin. Pwede po mag-phone pats. Kahit na ako wala nang boses Namamaos na kayo ng araw na yun. Tsaka naririnig nyo yung ubo ko Oho. Wala pa namang hopya doon. Hindi kayo nakakain yata ng hopi. Sabi ko, alam mo kako, kung itong mga kasama kong ito, kahit bagito, pagpapasensyahan ko na ito Opo. Kung hindi sila abogado Kasi maring hindi nila naiintindihan yung kaugnayan ng mga sinasabi ko doon sa subject matter. Pero yung iba mga abogado at abogado talaga, Kaya po nakalulungkot. Akalain mong iuugnay niya yung accountability doon sa tradisyon? Hindi po Napakasimpleng subject po ng conflict of laws. Kung kayo po ay abogado, alam niyo ang aking gusto sabihin. Pararaanin ang bawat isa na hindi sila naglalaban-laban, ngunit makukuha mo pa rin ang implementation na nakalatag sa ating mga patakaran. Huwag na nating palabuin kako ito. Napakasimple nito. Nakalulungkot, bakit hindi? Na alam ko naiintindihan Pero pinipilit na baluktutin sapagkat gusto nilang makahanap ng mga bagay-bagay na magagamit nila para sa kanilang niluluto na impeachment. Pinuint out ko rin yung tumayo sa privilege speech, di ba? Opo. Ayan naman ako ituntunin natin. Kung ayaw nyo sundin ang tuntunin natin, itapon na lang natin. Walang tatayo na magdi-deliver ng privilege speech. Habang merong isang pending na bill na may kaugnay na subject matter. Simpleng-simple yun. Bakit nila pinatayo? Pagkatapos niyang tumayo, di man lang nila napansin na mali pa lang ginawa, ni-repair pa sa Committee on Rules. Mapinag-uusapan ngayon. Yung Committee on Rules, diyan, kaya ang katawagan ay Committee on Rules. Nako, kabisadong Sila ang kumakatawan sa tuntunin at patakaran ng buong institusyon. Makapangyarihan ang committee ito. Lahat ng committee namin ay hindi pwedeng gumalaw ng walang atas na manggagaling sa committee ito. Kaya marami sila So, ang pinaka-chairman ng Committee on Rules, yung majority leader. Yung majority leader, meron siyang halos 10 deputy majority leader. At meron na naman siyang halos 10 assistant majority leader. Wala man lang nakaisip. Mr. Majority Leader, mali po yata yun. May bali ata sa pangyayari ito. Ganun ba? Halimbawa, nahalata. Pwede naman mahalata So, sige. Huwag nyo nang i-repair sa rules. I-direct nyo na sa appropriations kasi kaparehong subject matter naman Ayun. O baka sakaling okay na sa akin yun. Kasi nagkamali ang tao Tao lang Totoo po yun. Pero hindi. Sinadya nila yon kahit illegal para maging kasangkapan para ipatawag ang opisina ng Vice President investigation in aid of legislation. Pwede ba yun? Hindi pwede. Nung marinig na naman nila yung sinasabi ko, tanggalin. Sa good government. Ngayon, sinama na yung public accounts. Kasi Vice Chairman din ako Opo. Sabi ko, lahat mag-a-account naman Tanggalin sa public account. So may dahilan pala lahat, bawat isa. Meron silang dahilan na inipon. Inipon ang mga dahilan. Kaya, tinasagot ko na yung tanong ninyong dalawa, nabigla ba kayo? Hindi. Hindi na. Kami kasi kung nabigla, hindi namin kasi alam yung kwento na yan. Unang-una, kayo talagang dalawa naman ay nervyoso kayo talaga. Mabibiglahin talaga. Biglahin kayo Pero ako, nakinikinita ko na. Hindi lamang yung komite ko, pati yung aking membership sa Commission on Appointments. Commission on Appointments. Pati doon. Tinanggal na kayo. Pero yun naman Commission on Appointments. Kung ano naman ang dahilan, bakit pati naman yun inadamay pa? Di ba? Baka napansin nila, wala yung nagtatatanong ng sensible. Bagay, tama din naman kayo, no? Pero kung ang ikinagulat ko dito, kasi matagal na itong dinideny ng mga house Now, di umano'y wala naman silang nilulutong impeachment laban kay BP Inday Sara. Nga, pinabubulaan pa. Bakit kayo nagpapagod ng kaniminan ng kung ano-ano? Para saan ito? Bigyan mo ko ng magandang dahilan kung bakit. Sinusugan pa yun Nung masabi ko na mali yung privilege speech, nakita nila na mali talaga
ang ginawa nila, yung sumunod na, sumunod na pagdinig, nilagyan nila ng manifestation, yung manifestation ng isa sa abogada. Na taga Batangas. Isip-isipin mo, manifestation lang na kanyang binanggit doon sa hiwalay na pagdinig na hindi naman public accounts, hindi naman good government, doon sa kanyang pagsisikap na usisain din ang budget ng Department of Education 2023. Nagmanifest siya. Sabi niya, Mr. Chair, may I manifest that this particular issue be made subject matter of a separate investigation. Nang dahil lang sa manifestation, kinuha ngayon ng good government. Alam mo kung paano dinescribe yung manifestation? Kinuha siya as a motu proprio material. Anong ibig sabihin ng motu proprio? Tingnan mo nga sa avatar mo, motu proprio. Motu proprio power. Sarili niya. Walang ibang on its own. Yan. Talagang magaling itong analyzer natin. Pag sinabi mong motu proprio, it is a formal action taken without the benefit of a request from any other party. Nagmanifest nga yung isa, so hindi mo original. Sinabi niya lang, may I manifest, Mr. Chair, that a separate investigation be concluded on the subject matter. Naalala ko, Jen, March 2021, this is the last Congress. Nagsalita ako by way of a privileged speech. Mahaba ito, Jen. DepEd din. DepEd. Yung pinagbibiling mga ICT packages, Information Communication Technology packages. Tatlong taon na audit ng COA. 2017, 2018, 2019. Nagkakahalaga ng 3.2 billion pesos. Walang supporting documents. Ang dami ko sinabi ron. Pati yung mga supplier na dapat dinisqualify na. Bakit palaging ito na lang mga supplier ang kinukuha nyo? Despite the fact na inulan na ng notice of disallowance. Alam mo ba? Yung privilege speech ko na yon, hindi man lang ni-repair sa isang committee. Buong privilege speech. Dapat pala nagmanifest na lang kayo ng... Ito manifestation lang, tingnan mo ngayon. Kaya ko binabanggit. Ayokong maisip ng ating mga nakikinig na meron akong pinagagalitan mga kasama ko. Hindi. Ito kinukwento ko lang para malinawan nila ang mga pangyayari sila sa likod ng mga bagay na ito. Yung privilege speech ko, inabot yun ng about 15 minutes. At maraming laman yun. 3 notices of disallowance. Hindi notice of disallowance. 3 yearly audit, annual audit. Mismo. Ng COA. Tama. Diniscuss natin sa programa yan ko. 3 taon. Hindi man lang ni-repair. Napunta sa rules. Pero kung tinignan mo sa Rules Committee, walang referral. Halimbawa, pumunta lang sa Basic Committee, o kaya sa Good Government, o kaya Public Accounts. Bahala na sila kung hindi ni-repair. Andun lang. Samantalang ito, manifestation lang. Dahil ba, yung aking privilege speech ay walang pangalan si Vice President Sara Duterte? Wala pa siya noon eh. Nang time na yun, wala pa po kasi siya. yung year 2017, 2018, 2019, wala pa siya. Pero kumpleto. Ang pinag-uusapan. Ito manifestation. Kaya lang binanggit on the same subject matter kanya. Ang kanilang iniimbestiga, DepEd 2023, nandun ang pangalan ng ating Vice President. Ayun. Kayo na ang kayo na ang humusga. Teka lang ko, curious lang ako. Halimbawang... Tinitingnan ko nga kung member ako ng basic education, baka tinanggal na rin ako doon eh. Ganun ba? Para halimbawa, pag na-repair doon, wala na naman ako doon. Si Kong Roman Romulo ko yung chairman doon, di ba? Baka hindi naman siguro. Hindi, palagay ko hindi naman. Ang sinasabi ko lang, kung nandun ako, wala naman. baka kasama na ako natanggal din kayo doon. Naalala mo ba, sabi ko, ako bilang isa, ayaw ko yung People's Initiative. Mas maganda pa ako yung Constituent Assembly. Yung pinag-uusapan natin matagal dito. Yung CONAS, dapat. So, tinanggal ako sa Constituent Amendments. Iniipon-ipon nila ngayon at pinagsabay-sabay bago kami mag-break. Kaya naipon. Isang araw bago ang recess nyo, talagang nadapat na pagkakatanggal sa inyo sa mga komite na yun. Ayun. Naalala ko lang, curious lang ako kung halimbawa ba, na kapag ang pondo, ito kung halimbawa naman, kapag ang pondo ba ng pangalawang Pangulo ay napagtibay ng Kamara de Representante, kung magkano hinihingi, regardless kung magkano man po yun, ang ibig bang sabihin nun ay